Sa lugar kung saan nagtatagpo ang kagubatan at mga bundok, matatagpuan ang isang lugar na kahanga-hanga ang ganda at puno ng mga nakatagong panganib. Ang Babinda Boulders ay mukhang paraiso, ngunit paulit-ulit itong kumukuha ng mga buhay sa nakakabahalag paraan. Sa mahigit 21 na naitalang pagkamatay ito, ang pinakamapang-anib na swimming hole sa Australia. Pero ano ang dahilan kung bakit napakadelikado ng lugar na ito at paano nagiging biktima kahit ang mga taong nag-iingat? Nasa paanan ng pinakamataas na bundok ng Queensland ang Babinda Boulders na may pinakamaraming ulan sa Australia. Halos 8 metro ng ulan ang bumabagsak sa mga bundok na ito bawat taon na humuhubog ng mga daanan sa sinaunang granite. Ang lugar na opisyal na kilala bilang Boulders Scenic Reserve ay may pangunahing swimming hole na itinalagang ligtas para sa mga bisita. Ngunit meron ding mga kilalang delikadong bahagi tulad ng Devil's Pool, The Chute at Babinda Falls. Ang panganib ay nagmumula sa heograpiya. Ang hanay ng Balenden Current ay lumilika ng natural na harang sa umiiral na timog silangang trade winds. Dahil dito, nagdudulot ito ng sobrang ulan. Ang tubig na ito ay bumababa mula sa bundok at dumadaan karamihan sa Babinda Creek at Boulders. Napakaraming tubig niya na dumadaan sa isang maliit na sapa. Idagdag mo pa ang mga kuweba, lagusan at mga bitak na hinubog sa bato sa loob ng milyon-milyong taon at nagiging sobrang delikado ito. Pagkatapos unang makita ng mga Europeo ang mga bato sa Babinda noong huling bahagi ng ika-19 na siglo, hindi nagtagal bago nagkaroon ng trahedya. Isang binatang bisita mula sa kalapit na komunidad ng mga magsasaka ang tinangay ng Agos sa tinatawag na yung Chute, isang makitid na lagusan kung saan dumadaan ang buong Agos ng Babinda Creek sa bitak ng granite. 3 hanggang 6 na talampakan lang ang lapad ng Chute kaya't napakadelikado nito. Sa ibabaw, mukha lang itong makitid na lagusan. Sa ilalim ng tubig, naukit ang bato kaya nabuo ang kuweba na may 25 para 30 talampakang lalim na puno ng tubig. Sa puntong yon, ang rumaragasang tubig ay nagiging puno ng hangin at bula kaya mahirap manatiling lumulutang. Kahit ang pinakamahusay na manlalangoy ay di kayang labanan nito. Noong 2020, patuloy pa ring naaakit ang mga tao sa mapanganib na asul na tubig. Noong Abril 6, 2020, pumunta si Madison Tam, 18 sa Babinda Boulders kasama ang kaibigan at nobyo. Kahit na may mga babala at bakod na nagsasabing bawal pumasok, nagpasya pa rin ang grupo na silipin ang Devil's Pool. Hindi alam ni na Madison at mga kaibigan ang mga panganib sa ilalim ng tubig. Sa ilalim ng Devil's Pool, may mas maraming binahang kuweba at bitap na lumilika ng malalakas na bula at maaaring humila pababa. Pero hindi lang yon, may mga bato at troso rin na nahahatak sa Agos na maaaring tumama sa iyo, posibleng makapagpabagsak o makulong ka sa ilalim. Si Madison ay lumalangoy sa Devil's Pool nang bigla siyang nawala sa ilalim ng tubig. Hinila siya pababa ng 25 talampakan at hindi na muling lumitaw. Tinangka siyang abutin ng kaibigan pero hindi siya nakita. Sa sobrang takot, tumalon ang kanyang nobyo para tumulong pero tinangay na siya ng mga bula at debris sa agos ng tubig. Mahirap ang paghahanap kay Madison. Nagpadala sila ng helicopter, swift water rescue team at lokal na volunteer pero delikado pa rin para kahit sino na pumasok sa Devil's Pool. Kinailangang itali ng rescue team ang sarili gamit ang safety lines at espesyal na kagamitan. Gaya ng sinabi ng isa sa mga rescuer sa isang ulat tungkol sa lugar, hindi kami nakakapag-rescue dito. Kapag may tawag na kami, retrieval na agad ito. 2 araw bago nakuha ang katawan ni Madison. Ang kanyang pagkamatay tulad ng iba pa ay muling nagpasiklab ng panawagan para sa mas mahigpit na kaligtasan sa lugar. Pero kahit na may dagdag na bakod, mga babalang karatula at mga kampanya para sa pampublikong kaalaman, patuloy pa rin naaakit ng malinaw na tubig na yon ang mga tao sa panganib. Parte ng problema ang social media. Magagandang larawan ng Devil's Pool at iba pang bawal na lugar ang inishare online, pero hindi nababanggit ang mga panganib. Ang mga post na ito ay nagbibigay ng maling sense ng kaligtasan at hinihikayat ang iba na puntahan ang mga ipinagbabawal na lugar. Para maintindihan ang panganib ng Babinda Boulders, dapat tingnan ang mga nagtatagong panganib sa ilalim nito. Isang safety review ang naglista ng 5 pangunahing panganib sa agos ng tubig. Una na ang aerated na tubig. Nalaman nila na ang mga bula na ito ay nag-aalis ng 30% ng densidad ng tubig.
Parang lumalangoy ka sa hangin, kaya imposibleng lumutang kahit pa may life jacket ka. Ang pangalawang panganib ay ang mga salaan o mga sipon. Ang tubig na dumadaloy sa mga puwang ay maaaring magdulot ng lakas na maaaring maipit ang tao sa ilalim at hindi makalabas. Ang ikatlong elemento ay tinatawag na mga salaan. Kahawig ito ng mga salaan pero nabubuo ng mga troso, sanga at debris na nagiging hadlang sa ilalim ng tubig. Pang-apat ay ang mga undercut. Ito ay mga bahagi kung saan dumadaloy ang tubig sa ilalim ng mga gilid ng bato. Kapag nahila ka sa ilalim ng undercut, wala ka ng paraan para makalutang sa ibabaw. Panghuli, may malalalim na butas na lumilika ng umiikot at paikot na agos na maaring magpatrap sa mga lumalangoy sa ilalim parang naipit sa washing machine. Ang chute na naging dahilan ng unang naitalang trahedya ang pinakamapanganib na bahagi. Ito ang dahilan ng mahigit kalahati ng mga namamatay sa Babinda Boulders. Lalong tumitindi ang panganib dahil hindi agad napapansin ng mga bisita ang mga panganib na ito. Madalas na malinaw ang tubig kaya nakakaroon ng maling akala na ligtas ito. Ang makinis at makinang na granite ay mukhang kaakit-akit imbes na mapanganib. Nakakatawa, kapag malakas ang ulan at halatang delikado at malakas ang agos ng sapa, madalas umiwas ang mga tao. Sa mga panahong katamtaman lang ang agos ng tubig kung saan tila kalmado at kaakit-akit ito, doon madalas mangyari ang mga trahedya. Pero minsan, kahit ang mga taong alam kung gaano ito kadelikado, ay nagiging biktima pa rin. Noong Disyembre 2021 sa gitna ng tag-init sa Australia, si Chloe Norel Bailey, 19 na taong gulang mula sa Edmonton, ay nagkakasiyahan kasama ang mga kaibigan sa Babinda Boulders. Hindi tulad ng maraming biktima na sinadyang pumasok sa bawal na tubig, hindi sinadya ni Chloe na pumasok sa pool. Nagha-hiking sina Chloe at ang kanyang mga kaibigan, maingat na naglalakad sa mga bato at paligid ng mga pool, hindi sila balak lumangoy. Alam nila ang mga panganib at narinig na nila ang tungkol sa mga namatay, pero hindi nila alam na ang mga bato sa Babinda Boulders ay nababalutan ng manipis na algae na sobrang madulas kapag nababasa. Habang naglalakad si Chloe sa matarik na bato malapit sa lagusan, nadulas siya sa algae at nahulog sa tubig. Agad na sumigaw ang kanyang kaibigan at humingi ng tulong. Tinawagan ang mga emergency services. Pero gaya ng kay Madison noong nakaraang taon, huli na. Natagpuan ang katawan ni Chloe kinabukasan, isa na namang biktima ng Babinda Boulders. Para sa isang saksi, hindi nawala ang bangungot ng araw na iyon. Naranasan kong magkaroon ng flashback at hindi makatulog ng ilang taon. Alam mo yung pakiramdam na may namatay sa harap namin at wala kaming magawa parang tumulong? Malaking dagok sa komunidad ang pagkamatay ni Chloe dahil isa siya sa kanila. Di tulad ng maraming turistang biktima na walang alam sa panganib, lumaki si Chloe na naririnig ang tungkol dito. Nag-ingat siya pero naging biktima pa rin ng mapanganib na lugar na ito. Simula 2010 maraming hakbang sa kaligtasan ang ipinatupad ng Cairns Regional Council sa Babinda Boulders. Naglagay sila ng mga no-go zone, mga karatula, isinara ang lugar, mas maraming karatula, bagong bakod, mas maraming bakod, isinara ang mga trail, nilagyan ng kandado ang mga gate para sa emergency access at nagsagawa ng safety review noong 2022. 3 tao ang nalunod sa loob ng 2 taon, ngunit hindi pinapansin ng mga tao ang mga babala kahit maraming karatula ng panganib. Parte na talaga yan ng buhay sa hilagang Queensland, malapit sa mga tubig kaya di mo na gaanong napapansin. Ayon sa safety review, 75% ng mga tao ay ligtas ang pakiramdam kahit sa mga lugar na mataas ang panganib. Mas nakakabahala na higit kalahati ay di nag-aalala sa pagpunta sa ipinagbabawal na lugar kahit alam ang malungkot nitong kasaysayan. Lumabas sa review na malaking papel ng social media sa paghikayat ng delikadong gawain. Ang litrato ng mga taong lumalangoy sa bawal na lugar na walang babala sa panganib ay nagbibigay ng maling sense ng kaligtasan. Naglagay ang lokal na pamahalaan ng bagong mas graphic at malinaw na babala tungkol sa mga panganib at pangalan ng mga namatay. At kahit noong 2024 lang, patuloy pa rin kumukuha ng buhay ang mga malalaking bato. Noong Disyembre 15, 2020 isang grupo ng mga nagha-hiking ang naglalakad sa lugar. Ang mga nagha-hiking na ito ay may kaunting kakaibang dahilan kung bakit sila naroon kumpara sa iba. Bagamat na-enjoy nila ang tanawin, ang pangunahing layunin nila ay makahanap ng tahimik na paliguan na malayo sa buhaya.
Dumarami ang bilang ng mga buwaya sa mga daluyan ng tubig sa baybayin, kaya mas maraming bisita ang pumupunta sa loob ng lupa para maghanap ng mga lugar na pwedeng langwian sa tabang na tubig. Kapag puno na ang mga ligtas na lugar, may ilan na sumusubok lumangoy sa tubig nilagpas sa bakod. Tulad ng maraming bisita, lumihis sila sa mga opisyal na daanan sa kagubatan, naghahanap ng mas pribadong lugar para maligo. May isang nag-hiking na pamilyar sa lugar at mga panganib, kaya siyang nangguna sa grupo paakyat ng ilog, lampas sa Devil's Pool at The Chute, papunta sa Babinda Falls. Ang hindi niya alam ay kasing delikado rin ang talon. Doon nagpa siya ang isa sa kanilang grupo, isang 29 anyos na turista na lumangoy sa tila kalmadong tubig, ngunit agad siyang nahatak ng isang paikot na agos na parang washing machine at hinila siya pababa. Ang nagawa lang ng kanyang mga kaibigan ay panoorin siyang mawala. Agad nagsimula ang paghanap kasamang pulisya, State Emergency Service, Swift Water Rescue Crew at police helicopter, ngunit kinailangang itigil ito magdamag dahil sa delikadong kondisyon. Natagpuan ang katawan ng turista alas 11 ng umaga kinabukasan, isa na naman siyang biktima ng mapanganib na tubig sa Babinda Boulders. Upang mapabuti ang kaligtasan, lumapit ang Regional Council sa mga ahensya ng turismo para ipalaganap ang mga babala. Nagsimula silang mag-develop ng ligtas na lugar para sa ligaw na paglangoy sa mga kalapit na pambansang park. Pinalakas ng pulisya ang pagpapatrolya sa paligid ng mga bato para magbigay kaalaman, hindi agad magparusa sa mahuli sa bawal na lugar. Marahil mas makabubuting makinig ang mga turista sa mga matagal nang nakakakilala sa mga tubig na ito, ang mga katutubong menandangi at sa unang naitalang pagkamatay sa mga bato. Ikinuwento nila ang tungkol kay Ulana, isang dalagang ipinangako sa isang nakatatanda ngunit umibig kay Daiga, binata mula sa bumibisitang tribo. Tumakas silang magkasama pero pagkatapos ay pinaghiwalay sila ng kanyang kasintahan. Nakawala si Ulana at tumalon siya sa tubig, dahilan upang tumaas ang mga bato at bumula ang tubig. Naniniwala ang mga menandangi na andoon pa rin ang kanyang espiritu at hinahanap ang minamahal sa pamamagitan ng paghila ng mga lalaki. Ang nakakakilabot na bahagi ay 84% ng lahat ng namatay sa Babinda ay mga lalaki at higit sa kalahati ay mga kabataang lalaki na nasa pagitan ng 18 at 24 na taong gulang. Tila totoong inaakit ni Ulana ang mga kabataang lalaki papunta sa kamatayan habang patuloy niyang hinahanap ang nawawala niyang minamahal. O baka naman mas madalas lang talagang sumugal sa panganib ang mga kabataang lalaki. Hanggang ngayon, ang 21 kataong nawala ang buhay doon mula sa pinakaunang naitalang biktima noong 1916 hanggang kina Madison Tam, Chloe Bailey at ang hindi pinangalan ng turista noong 2024 ay nagsisilbing paalala kung gaano kalakas ang kalikasan. Panurin ang susunod na episode na ito. Kung nagustuhan mo ang video, paki-like at magkomento para masuportahan ang channel.